Muli tayo nagbabalik para sa pinakabagong unboxing natin ngayon. Actually, hindi na siya unboxing kasi nandito na po, nakalabas na po. It is an overview of this chassis bago natin ilabas yung build with this new casing from Techwear, the Techwear VXR model. So, ayun. Babaguhin natin yung nakagawian. Kung dati-rati habang pinag-uusapan natin or dinedescribe natin yung mga aesthetics or parts ng chassis, binabaklas natin pa isa-isa. Ngayon, baliktad ang gagawin natin. Binaklas ko na muna. Tinignan ko na kagad kung anong meron tong chassis na to. And then, isa-isahin natin ibalik yung mga components or yung mga parts niya. So, parang reboxing yung gagawin natin. Reverse. Alright, so that's it. And let's try to discover this new chassis from Techwear. And ayun nga po, nandito tayo ngayon para sa Techwear VXR. So, eto yung bago nilang chassis. Chassis, sabi ng iba, pero since Tagalog po yung format ng aking language or yung lengguwahe na gagamitin natin, so chassis na lang para mas madali siyang maintindihan din ng nakakarami. Pero the proper pronunciation of that is chassis. Chassis? I don't know. Basta, yun na yun. Okay, so isa-isayin natin. Meron siyang magnetic dust filter dito sa taas. And pati rin dito sa may harap pero nakabaklas. Babalik natin yun mamaya. Unahin natin sa loob. So makikita nyo po, nakalagay na kagad yung mga standoffs. Kumbaga sasalpak mo na lang kung common motherboard ang meron ka, ATX motherboard, full ATX, sasalpak mo na lang sa loob yan. And isa sa mga pinakamagandang bagay na na-discover natin is yung cover ng PCIe slots. Okay, makikita nyo po removable po siya. Removable na may mga screws, thumb screw. So, di ba dati, pag nagkamali ka, minsan kasi, syempre, lalo na kung bagong-bago tayo sa pag-assemble ng PC, minsan binabaklas, tinatanggal na kagad yung mga expansion slots. Tapos yun pala, nakasolder lang yun. So, nangyayari, pag nagkabit mo na, tapos hindi pala yun yung tugmang slot na dapat matanggal, magiging bakante na siya. So, may mga daanan ng ipis, or minsan nga, kasya pa, pati yung mga daga. So, ayun, ang maganda dito, pag nagkamali ka, at least, pwede mo siyang ibalik. And then, dito sa likod niya, since dual chamber yung style ng casing, ibig sabihin, parang, kumbaga, kung pwede pa sanang maglagay ng motherboard dito sa kabila, pwede ka pang maglagay. So, napaka kapal yung width. So, 435 yung height, width 255, and then, ang length niya is 405 yung length. So, yun po yung dimension ng chassis. So, the normal is mga nasa 200 lang. Pero ito is 255. So, makikita nyo po dito sa kabadang kabila, meron siyang almost 2 inches na clearance para sa cable management. Okay? Yan po yung cable management. Actually, almost 3 inches nga dito sa may bandang tapat ng motherboard. So, napakadaling i-cable manage to. And then, dito yung lagayan ng power supply. Okay, if you can see that, dito banda yung paglalagyan ng power supply. So, napakadaling mag-assemble ng PC, napakadaling maglagay ng components, and then, napakaluwag yung cable management. Ewan ko na lang kung hindi pa gaganda yung cable management natin dito. And then, the normal, dito yung mga lagay ng mga radiator, mga fan sa front panel. Ngayon, sinasabi ng ilan, teka, wala na naman yatang airflow yung casing na yan Kasi kung makikita mo yung tempered glass niya sa harap, nakasagad. So parang walang daanan or walang clearance para sa hangin. Pero actually, dito po yan sa side. Alright. So, unti-unti na nating ibalik yung mga components, yung mga panels. Uunahin natin yung side panel dito sa kabila. Ayan. Out of the box, naka-separate po itong dalawang magnetic dust filter. Ito rin po yung side panel niya. So, out of the box, ganyan po yan. Alright. So, makikita nyo po, meron siyang cutouts dito na para sa airflow. Ibig sabihin, dito sa tapat ng mismong cutouts, dito mo rin ilalagay yung radiator, which is compatible for up to 360mm radiator po yan. Or triple fan.
Pwede ka maglagay ng 3 fans dito. Same with the Lian Li Dynamic. Dito po nailalagay yung 3 fans. So, makikita nyo, may cutouts dyan. Ngayon, bakit meron pa siyang cutouts dito? Para naman po sa power supply. The power supply will be positioned at this part. So, automatically, meron kang ilalagay dito na dust filter at meron ka rin ilalagay dito na dust filter. So, out of the box, hindi po kasi kasama to or hindi nakalagay. So, sabi ko nga, dapat nilagay na kasi para rin naman dyan Kasi, lalo na yung mga hindi naman wala naman masyadong idea, baka mamaya malito pa sila. Alright, so, yun po, yung, sa other side. Mabalik tayo dito naman sa may harap. Sa may harap niya, ayun, ang mapapansin nyo lang dito is, etong baba at saka yung taas. Ibig sabihin, pwede kang maglagay din ng fans dito sa baba. 3 dito sa baba, and then 3 din dito sa taas. Ibig sabihin, 9 na fans ang pwede nating isalpak sa casing na to. 3 dito, 3 dito, and then 3 dito. Na pwede tayo maglagay. Pero sinabi dito sa fans niya, compatibility, bottom is 3x120, top 120, and then dito sa may motherboard side is 120 din na 3. Tama yung sinabi ko kanina. Pero naka-slash dito is 2x140mm. Ibig sabihin, pwede kang maglagay ng dalawang 140mm sa taas, side, at saka sa baba. Madi-discover natin yan pag naglagay na po tayo ng mga components. Or naglagay na rin po tayo ng, kumbaga sa build, na gagawin natin soon. Madi-discover natin yan kung pwede nga talaga maglagay ng dalawang 140mm. Now for the video card, since as we can see, wala namang mga pwedeng ilagay dito like HDD cage or anything. I think almost all of the video cards will fit with this chassis. Pero with this, based on the spec sheet, pwede po siya hanggang 390mm length. Now for the storage compatibility, pwede po tayong maglagay ng dalawang hard drive dito po sa loob. So dalawang 3.5 and for the SSD, pwede rin po tayo mag-mount dito ng dalawang SSD sa labas. Ngayon, kung SSD lahat yung ilalagay natin, we can fit up to 4 SSD kung wala po tayong gagamitin na hard drive. Pero kung may dalawa po tayong hard drive, you can only fit 2 hard drive and 2 SSD at the same time. Now, before we will go to the exterior parts, dito sa loob, ang napansin ko yung mga cutouts ng cables para sa kable ng front panel at saka sa mga power supply papunta dito, nandito po yan sa may side. So, medyo nakaangat po itong lagayan ng motherboard. Kumbaga, meron siyang 1-inch clearance, nakaangat siya, and then dito sa side mismo dadaan ngayon yung kable. So, napakalinis na tingnan. Hindi nyo po makikita dito. Kung makikita nyo po dyan, wala po kayong makikita, di ba? Dito po yan sa may side. Eto. So, nakaangat ito. So, nakalubog ito. Alright, kung makikita nyo. Yan. So, yung lagay ng motherboard is meron siyang clearance. At dito sa may side, dun po yan dadaan yung mga kable ng power supply, SATA cables, papunta sa may motherboard. Which is napakaganda. Wala nga lang rubber grommets, pero I think for the price na nasa 3,000 plus lang, and with this bunch of features and dual chamber setup, napakamura na po nitong casing. Sobrang mura na po siya for that amount. So kung rubber grommets lang yung pag-uusapan at yun lang yung magiging konting issue mo, I think it's not a big deal na sa ganong presyo. Not unless they will be increasing the price for around 4,000 pesos. Pero actually, hindi ko rin naman kailangan yun kasi nandito naman na sa may side. Parang dito naman daanan yung kable. So, hindi naman siya ma-appreciate din. Kasi matatakpan din, lalo na kung naglagay ka ng 3 fans dito, matatakpan din yung daanan ng yung cutouts kung saan dadaan yung mga kable ng power supply. So, hindi rin siya masisilip. So, ito po yung front panel niya. Meron po siyang mga, ano ba to? Rubber plastic? I think parang rubber eh. Yan, sa bawat edge. So, magandang nilagyan nila ng ganyan para at least malilesen yung chance na mabasag. So, hindi ko muna i-fix. Halalayan ko lang. Ayun, pupunta tayo dito sa may side. Lalagay mo naman yung side panel niya.
So, madali lang po ilagay lahat. So, mapapansin nyo, wala pong clearance. Now, moving to the top panel, nandito po yung mga power button, dalawang USB 3.0, dalawang USB 2.0, audio ports, and then meron po siyang reset button at saka RGB. Okay, so by the way, we will be using this X470 Pro Carbon from MSI para sa build po na to. So, I think bagay na bagay sa kanya. It's a black motherboard with this black chassis and a dual chamber chassis. So, I think babagay ito. Especially if we will be trying to test how far can it handle this Ryzen 7 2700X overclocked, slightly or moderately overclocked with this chassis. Doon natin malalaman kung hanggang saan ka-effective yung airflow neto na sinasabi nga nila, it's now at the side, yung dadaanan ng air, papasok to dun sa part ng motherboard and video card, and then dito sa taas na yung magiging exhaust. So, I think the setup of this or configuration of this is intake dito sa may side, and then sa ilalim, and then dito sa taas naman yung magiging exhaust na. Alright? So, that's it guys for the Techwear VXR overview and unboxing. Okay, so for the next unboxing and overviews and builds of this new chassis, keep posted lang po and mag-subscribe po sa ating channel. May mga susunod pa po tayo, the Techwear M3, Envision, and Studio Tour. So, gusto ko sanang ipasilip ngayon yung studio, pero ang problema natin, nabasag yung isang monitor. Iniintay pa po natin yung bago nating mousepad, and ayun, kulang pa sa setup. Kakarating lang din itong white table natin. So, marami ang nagbago. Yung lightings ko pala na pinasilip ko sa Facebook page noong nakaraan, yung sound interactive lightings, nabiglaan ko ring tinanggal kasi kailangan ko yung module para sa car show. So, medyo may mga konting hobby tayo kasi na iba. And, ayun nga, nag-order ako ng lighting module pero ang naipadala sa atin iba. Now, after natin ma-set up lahat, yun, papasilip ko na po sa inyo kung ano yung mga kung ano po yung makikita nyo dito po sa ating maliit na studio or room. Bali, ang concept ko pala is setting up a bit classy room pero hindi mo kailangan gumastos ng sobrang laki. So, mostly of the components and the materials na ginamit ko po dito is napakamura, or kumbaga, yun na po yung pinaka budget na alternative natin if we want to set up a room na a bit classy pero hindi tayo masyadong gagastos ng sobrang laki. Alright, so that's it guys, and thank you.